Hello po, mapagpalang araw. Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Ador upang magdala ng mabuting balita mula po sa Biblia. Dinadalaw ko po siya hindi upang magipagkwentuhan sa kanya. Dinadalaw ko siya upang magbahagi ng mabuting balita o salita ng Diyos na dito ko po ginagawa tuwing ako po nakakadalaw sa kanya. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, isang mangangaral ng salita ng Diyos sa Barangay 94. Dati po siyang kagawad at chairman ng kanyang barangay, 94 sa Unit District 1, Tondo, Manila. Ngayon, tayo po ay magbabasa ng Biblia. Meron po akong dalang Biblia, Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo po, ang Biblia po ay batayan ng pananampalataya. Lahat ng tao po sa buong mundo, lahat ng tao sa buong mundo may pananampalataya. Kanya lang, magkakaiba lang po ang pananampalataya ng tao. Kaya kung minsan, dahil po sa reliyon, sila hindi nagkakasundo. Kung minsan nga po, yung iba, nasa isang reliyon lang sila, nakikipagtalo pa sa kanilang kapwa doon. Ibig sabihin, sadyang magulo ang tao. Ngayon, sa Biblia po, so sa harapan ng Diyos, malalaman natin na tayong mga tao po pala ay makasalanan. Makasalanan tayo. Bakit po tayo makasalanan? Kasi po, yung gusto ng Diyos sa atin, yun po ay hindi natin ginawa. Alam niyo po, ng panahon na nangangaral ng Panginoong Jesucristo, ang sinabi ni Pedro o kanyang makasamang mga apostol, kinausap si Jesus. Kinausap si Jesus. Nasabi nila, turuan mo kaming manalangin. Gaya ni Juan na tinuturuan ang kanyang mga alagad. Ngayon, ito po ang tinuro ng Panginoong Jesucristo. Nakasulat po yan sa Mateo 6:9. Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Kung sasamba po tayo, isa lang ang sasambahin natin. Itong sinabi ni Jesus. Sambahin. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Sa pangalan ng Diyos lamang tayo sasamba. Hindi po tayo pwede sumamba sa ibang mga pangalan. Kaya ngayon po, ang dami ng pangalan na sinasamba ng tao eh. Sa dami ng samot-samong reliyon. Yung iba nga, yung mismong founder na nila, sinasamba pa nila. Naalala niyo pa si Apollo Kibuloy? Sinasamba yan. Naalala niyo pa si Aguila? Yung maliit na taho? Sa Mering Visayas, sa Mindanao ba yan? Sinasamba rin yung pangalan yan. Si Senyor Aguila. Naalala niyo ba si, yung sa Cebu? Na pinatay yung asawa niya? Ano bang pangalan? Yung kalbo? Na tinakasan ng batas. Nahuli sa Pampanga. Ano bang pangalan nun? Ecleo. Yan, isa rin yan. Nandahil po sa reliyon, sinasamba po nila yung mga tao. Alam nyo ba yung sa Korea? Sa Nokor?
Yung ari doon, pag hindi nyo sinamba yun, lagot kayo. Dahil po sa reliyon yan. Pero sa Biblia, ang sinabi ni Jesus, sasambahin ng Diyos. Oh. Ano nakalagay dito? 145 na ngawit. Ang kadakilaan ng Diyos ko ay ari, aking ihayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. 2, aking pinupurit, pinasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagpapasalamat magpakailanman. 3, dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat ikaw purihin, kadikalahan mo tunay, mahirap maraming unawain. So, maliwanag po, ano? Meron pa dito nakalagay. Sa 96:1, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh sa lahat ng nasa daigdig. Oh. Sa lahat ng nasa daigdig, lahat ng tao sa entire universe. Oh. Sino sasambahin ng Diyos? Awitan natin si Yahweh, ngalan niya'y sambahin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay banggitin. 3, kahit saan ipahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ipapahayag ng dakila niyang gawa. Sa lumang tipan pa, dinadakila na nila ang Diyos. Sinasamba ang Diyos. Maging sa bagong tipan man, sinabi ni Jesus, sambahin nyo ang Diyos. Pero bakit ganun ang nangyari? Yung nabuho ni Kibuloy, si binabanggit sa panalangin. Si Senyor Aguila, ganon din. At saka yung yung sa Bisaya, pinatay yung asawa. Ang lagi nawawala sa dulo ng dila ko yun. Si Kalbo. Mga leader na simbahan nila yan. Mga leader sila na simbahan nila. Kaya tatandaan nyo, kaibigan, sa buhay nating ito. Basahin natin muli ha. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ano nakalagay? Masunod nawa ang kalooban. Sinong susundin natin? Ang kalooban ng Diyos. Si Jesus nga mismo ang bilang anak ng Diyos. Sinunod ba niya ang Diyos? Opo, sinunod niya. Hanggang kamatayan. Tignan ninyo ang sabi ni Pablo. Kung gaano mas sunurin si Jesus. Filipos 2:5. Nawa magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip ko sa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. 9. Dahil dito siya lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Alam niyo po sa Pilipinas ngayon, kung meron man kayo nakikitang tao ang pangalan nila ay Jesus. Pero ngayon hindi na po kayo pwede magparehistro na pangalan ni Jesus. Bawal na po. Nung araw pwede, pero ngayon meron ng batas. Mamili na lang kayo ng ibang pangalan. Wag lang ang pangalan ni Jesus, bawal na po yan. Na-i-rehistro. Yes, sa gayon ang pangalan ni Jesus ay sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At ang lahat magpapahayag ni si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya sa panahon po natin, tularan natin si Jesus. Siya po ay naging masunurin
masunurin hanggang kamatayan sa ibabaw ng krus. Kaibigan, kayo po hanggang saan ang pagsunod ninyo. Sana, alam niyo po ba kung lahat lang ng tao masunurin sa Diyos, wala sanang problema sa Pilipinas. Wala sana. Hindi. Ang nangyayari, magulo na ang Pilipinas. Sa aking panonood sa mga balita kasi marami nagbabalita, mga news. May Channel 2, Channel 5, Channel 4, may Channel ano pa. O lahat ng channel, mga vloggers, content creator, halos naririnig ko, napapanood ko. Oh. Ano po? Kaya nangyayari, kaya magulo. Alam niyo ba, ito na may napanood ko kagabi sa vlogger, si Neo. Yung palang nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta. Tatlo yun 3 days dapat, Linggo, Lunes, Martes. Noong Lunes ng gabi, pinahintulutan nilang magsalita si Amy Marcos, yung kapatid ni Bongbong Marcos. Naglitanya siya ng naglitanya doon sa pulpito ng Iglesia ni Cristo sa Luneta. Inaakala ng kabila, yun labang kay Marcos, si Sara yun Akala niya yung ginawa ni Amy Marcos, magiging spark plug na yun. Chung! Ngayon may pinakita pong picture na si Sara Duterte nasa malapit sa Luneta. Hindi ko lang alam kung ano yung lugar na yon. Bihis na bihis siya. Kasi inakala niya yung pagsasalita ni Amy Marcos sa entablado sa pulpito ng Iglesia ni Cristo, yun doon na mapapatalsik si Bongbong Marcos. Kaya nakahanda na siya, nakabihis na siya. Kaya nabasa ko ron, pinakita nila ready for assuming president. Nakabihis na nga siya para susumpa siya. Pero hindi po pinahintulot ng Panginoon Diyos na mapatalsik si Bongbong Marcos. Pag-upo pa lang po ng grupo ni Sara at ni Bongbong, sinimulan na pong kalad ka rin si Bongbong upang mawala sa seat of power ng Malacanang. Pero hindi po pinahintulot ng Diyos na matanggal si Bongbong sa iba't ibang mga kwento. Kaya ko po sinabing magulo Ang Biblia kasi, ang sabi rito ni Apostol Pablo, bilang mamamayan ng Pilipinas, Roma 13:1, ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Bawat tao. Mula sa Vice President hanggang sa ibaba ng lipunan, dapat yan nagpapasakop sa presidente. Ayan nakalagay bawat tao. Hindi sinabi dyan, kung vice president ka, huwag ka nang pasakop sa presidente. Hindi, tao ka. Walang kategoryan kung ano man ang posisyon mo. Ang sinasabi niya, bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Dapat pala tayo pasakop sa gobyerno. Pero nung ginawa nila, pag-upo pa lang nila nung nanalo sila, dahil magkasama sila ngayon magkahaway na. Kasi nagbabanta pa ng patayan si Sara. Sabi ni Sara, pag pinatay ako, patayin mo si Bongbong, patayin mo si Lisa, patayin mo si Romualdez. Nagbanta siya. Nakahanda na yung papatay sa kanila. Kung mamamatay ako, sabi niya. Kaya magulo po ang politika ng Pilipinas. Isipin mo, Amy Marcos,
matandang kapatid ni Bongbong. Nilapastangan niya po yung presidente at ginamit yung rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya imbis na 3 araw po yung rally ng Iglesia ni Cristo, Sabado ay Linggo, Lunes, Martes. Pagtapos niyang magsalita rin si Chubby Chinson sa Luneta, nagpack up na po ang Iglesia ni Cristo. Hindi na nila tinuloy kinabukasan. Nabahiran po sila ng politika. Sino may kasalanan? Sila rin. Bakit pinaitulutan nila yung politician magsalita sa kanilang pulpito? Walang ibang sisisihin doon kundi yung Iglesia ni Cristo. Walang pwede sisisihin doon. Bagamat nung nagsimula yun, ang sabi ng Iglesia ni Cristo, hindi namin nais patalsikin ang pamahalaan ito. Akala ni Sarah, yun na ang spark plug. Na yung kanyang mga kinausap na mga retired, mga retiradong general, ay biglang susugod sa Luneta. Yung mga active officer na military at police susugod sa Luneta upang magbigay galang kay Sarah. Pero hindi po nangyari. Kasi bakit? Alam ng Diyos ang iniisip nila eh. Alam ng Diyos ang plano nila. Hindi maganda. Sa ngayon po, gumugulong na ang hustisya. Yung lahat ng involved sa pagnanakaw ng pera ni Juan de la Cruz, pinaimbestiga na ng presidente. At sabi niya, huwag kayong mag-alala. Bago magpasko, marami na makukulong sa kanila. At doon sila magpapasko sa loob ng kulungan. Sana mangyari nga yan, Mr. President. Sapagkat yan ang agad ng taong bayan na yung mga involved sa korupsyon ay makita nilang humihimas ng malamig na bakal. Naglitanya itong Jaime Marcos. Kaya sabi niya, sabi ni Miss P1, kilala niyo ba yung Miss, ano yun? Beauty title yun eh. Si P1. Yung asawa niya, napunta kay Jaime Marcos, ng panahon na si Marcos ang presidente. Si Manotok. Baka yan. Si Manotok at saka si P1 mag-asawa. Beauty title ito si P1. Biglang naging asawa ni Jaime. Anong sabi ni P1 doon sa kanyang kahapon na pinagkita ni Neo? Nabasa ko eh. Si Toich. Manila Toich. Doon ko nakita yung picture. Anong sabi ni P1? Aurora P1? Kabit. Sinabi niya kay Jaime Marcos. Sabi niya, mukha ka pang hadik. Kasi yung paglilitan niya sa Luneta sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sayang. Wala eh. Yung Iglesia ni Cristo, nagagamit ng politiko yan. Kasi po, yung mga politiko, pag sila ay bumabalik sa sirkulasyon ng politics, ang nilalapitan nila, Iglesia ni Cristo. Kasi nga, kilala yung Iglesia ni Cristo na black voting kung tawagin. Black voting. Yung mga miyembro, hindi na sila nag-iisip. Kung ano sinabi ng Iglesia ni Cristo, yun ay binoboto nila. Kumbaga yung utak mo, nawawalang saysay yan. Yung kalayaan mong mamili ng kandidato, nawawala yan. Nagiging uto-uto ka at sunod-sunuran sa ministro na sumasakop sa inyo. Kung ano sinabi nila, ito ang boto ninyo, yun nga ang kanilang ginagawa. Kaya mga politiko, lumalapit dyan pagdating ng eleksyon. Kaya nakikialam dyan sa gobyerno, pakialamero. Bakit?
Si Bongbong at saka si Sara, nung magkasama sila, lumapit sila sa Iglesia ni Cristo. Kaya yung Iglesia ni Cristo, malakas ang loob na makialam sa gobyerno. Ginagawa na nga ni Bongbong, pinaiimbestiga. Kanya lang, kaya gumalaw ang Iglesia ni Cristo, yung kanilang mga senador ay involved sa flood control project. Yun lang yun. Si Sara nga nun, na-involved sa 125 billion in 11 days. Saan napunta yung pera? Nagrally din ang Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, defensive sila sa kanilang mga dinadalang kandidato kahit involved ito sa malaking malawakang korupsyon sa pera ng taong bayan. Ibang klaseng reliyon ang pinapanigan nila, pumapatay ng tao. Si Digong sinabi niya, oo, marami na akong pinatay. Oo, marami na akong ninakaw, pero ubos na. Pero, doon sila. Kumbaga, ang dinodiyos nila, ang mga Dutertes, family ng Davao. Hindi rin maganda ang ganyan. Bakit yung ibang reliyon, hindi sila naggaganyan? Siguro naintindihan nila yung batas. Church and state, separate. Ba't mo pakikialaman ng gobyerno? Ang nakalagay po sa Biblia, eto, tandaan nyo. Hindi ako may sabi nito, babasain lang natin. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kapag ikaw ay tao, ano ang obligasyon mo sa gobyerno? Ang nakalagay po dito, ito. Unang Timoteo chapter 2 verse 1. Una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. 2. Idalangin din ninyo ang mga hari. Sa atin walang hari, presidente ang atin. Yung iba, hari ang tawag nila, sa kanila ang leader. Sa atin, Pangulo. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Kaya wala pong kapayapaan ng Pilipinas kasi hindi po nila sinusunod ang sulat ng Diyos. Naniniwala ba kayo na yung lumalaban sa Diyos, pinapanalangin si Marcos ng magandang panalangin o panalangin nila, sana mawala ka na dyan? Di kaya ganon? Pero kung pinapanalangin natin ng presidente nang ayon sa gusto ng batas ng Diyos, di sana payapa ang bansang Pilipinas, hindi nagkakagulo. Di po ba? Nakawan dito, nakawan doon. Kaya ang dasal ko po, simple lang, tulungan ng Pangulo magkaroon ng justification sa mga magnanakaw na yan. Dapat lang. Kung yung simpleng mamamayan, nanguha lang ng isang pirasong pagkain, dinaretso na po sa bilangguan, samantalang ang mga yan, hinihiring pa, bago sila ipakulong. Napakaswerte naman nila. Di po ba? Sa realidad po tayo. Pagkatapos, iraralin nyo pa. Pag nasasangkot ang inyong mga minamanok sa eleksyon. Dapat malaya tayong mamiling gusto natin. Yan ang nakalagay sa konstitusyon eh. Malaya tayong bumoto, kaibigan. Huwag tayong magpauto sa mga lider ng simbahan. Ako meron ako simbahan kinabibilangan pero hindi ako nagpapauto. Yung sarili ko, iboboto ko. Bakit? Binigyan ako ng utak ng Diyos. Gamitin ko kung anong gusto ko. Para pasak sa leader ng iyong simbahan. Bakit? Wala ka na ba sariling kaisipan, kaibigan? Hindi ka ba nakakakita ng nangyayari? Maliwanag po. Manood kang balita araw-araw. Makikita mo lahat ng kabulukan ng mga nakaupo sa posisyon. At salamat sa Diyos. Meron Diyos na gumagabay. Maliwanag. Sabi niya, ang naglagay ng gobyerno ay yung Diyos.
Sundin mo ang nilagay ng Diyos. Pag hindi mo sinunod, ano ka? Laban ka sa Diyos. Yun lang yun. Kaibigan, sana po. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Yun ang tinuro ni Jesus eh. Sundin po natin ang kalooban ng Diyos para magkaroon po tayo ng matiwasay na pamumuhay dito sa ating bansa Pilipinas. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin upang kami po ay maging mapayapa ang buhay, Panginoon Diyos. Bless mo po ang aming bansa sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nagsasabing, God is good all the time. Barangay 94, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Nasa tahanan po tayo ni Kuya Ador. Bye-bye po.